Dito, pero napanood ko naman siya. Pero siguro sa atin, tuwan-tuwa tayo dun sa mga nakapanood, no? Sa movie na Inside Out, di ba? Si Joy, sino pa ba yun? Si Sadness, si Anger, si Fear, hindi ko alam. Pero yon, no? Talagang ginawa pa siyang talagang pagkakakilanlan ng isang tao, di ba, na nauso sa social media at kahit naman yung ating ginagamit, yung ating pang-react, di ba, yung mga emoticons, reacticons ba? Ano ba tawag doon? Mga reacticons, parang Autobots. Yan. Kung like mo, masaya, o ikaw ay gusto mo yung isang article o yung picture o yung isang content, nakikita natin. So lahat ng ating ginagalawan, ang gusto ko lang puntuhin ay meron kinalaman sa emosyon. So ito yung ating parang nakaganon ako ito yung ating pag-aaralan ngayon. Napakahalaga ng emosyon kasi lalo na sa Kristiyano dahil mas pag natututo tayo na ang mangibabaw ay ang salita ng Panginoon, hindi yung ating mga emosyon, ay mas nagiging effective at mas nagiging healthy tayo, no, sa ating paglakad sa Kristiyano. Kasi dito tayo na-delay. Minsan, gusto natin yung bagay kahit hindi naman yun yung mga kalooban ng Panginoon. Pero dahil yun yung masaya, doon ka masaya, yun yung ginagawa or yun yung pinupursue natin. 'Di ba? Yun yung dinidikta ng mundo ngayon, na kung saan yung masaya, go ka, yun ang gawin mo, ano bang sinasabi ng puso mo. So, yan ay maling prinsipyo na hindi makikita sa salita ng Panginoon. Kasi sa atin, we are called to pursue and follow Christ, hindi to follow our hearts. 'Di ba? At sabi nga, ang ating puso ay very deceiving. Kaya hindi dapat natin ito magamit na maging authority ng ating buhay o lahat ng ating desisyon. At napag-usapan natin sa mga nakaraan sa Sunday School na kung ano ba ang biblical decision making, ang counseling, ang covenant, yung commitment natin, yung responsibility natin sa church. Kung mapapansin nyo, talagang tayo ay by the providence of our God, tayo ay patuloy na mine-maintain niya, no, in unity. Kasi mawala ito mga to or hindi tayo magkaroon ng tamang pagkakaunawa kahit fundamental lang, threat na ito sa ating church. Okay? Threat sa ating growth. Kaya ito ay kailangan natin magkaroon tayo ng idea o malaman natin dito at from dito i-conform natin lalo na yung emosyon natin, mga feelings natin kay Kristo. Okay? Hindi nakabase kung gaano kainit yung ating chapel, pero 'di ba? Hindi 'yun Kung malamig ba, doon ba mas lalo tayong mainit sa pag-worship? Hindi ko naman sinasabing tama naman lagi ang mainit, 'di ba? Parang minsan ganoon So sino ang nagiging tama? Ang ating magiging basihan ay ang salita lamang ng Panginoon. Okay? So, para simulan yung ating lecture, God created human beings, not just rational and functional, but also emotional beings. So, pag sinabing rational, alam natin ang tama at mali. At functional, tayo ay tinawag para magtrabaho, di ba? Mag-function, mag-rule, mag-dominion, mag-till ng lupa. So, yan yung pagkakatawag ng tao. Tayo ngayon ay nagtatrabaho pa rin, so nagpa-function pa rin tayo. At hindi nawala dito o ginawa pa rin tayo ng Panginoon as mga emotional being. Okay? So, tayo ay nag-iisip tayo ng mga tama at mali at pag nalaman natin ito ang tama, nasisiyahan tayo. Pag mali, ito ay nagkakaroon tayo ng grievous na emotion at pagpa-function naman, nakikita natin na isasama pa rin natin yung ating emosyon sa pag-function natin kasi minsan nagpo-function tayo ng tama pero mali yung ating nararamdaman. Okay? So, very complex itong usapin na ito pero gusto ko lang mag-focus muna tayo dito sa ating church or sa ating emotion
na kailangan ma-conform kay Kristo dahil threat ito sa church. Okay? So, ayun. Emotions are gift from God. Dapat natin kilalanin na ito ay galing sa Panginoon kasi sabi nga sa Ecclesiastes 3, 4, at 8, pero actually itong buong chapter na ito ay puro sa gift ng Panginoon at pagpapakilala niya sa atin na hawak niya or siya ang nagbibigay ng plano sa lahat ng bagay na nangyayari. So dito, makikita natin pati ang emosyon, may panahon sa bawat mga or may mga appropriate na emotion sa bawat mga panahon. Okay? A time to weep and a time to laugh. May panahon para magtangis, may panahon para tumawa o magalak, may a time to mourn, maging malungkot o maghinagpis, at a time to dance, mag-celebrate, may panahon para mag-celebrate, a time to love, may panahon para umibig, a time to hate, mayroong panahon para ikaw ay magalit, a time for war, ito talaga, may panahon para tayo ay magkaroon ng paglalaban, at a time for peace. Okay? Ito ay isang pagpapakita na lahat ng aspeto ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang mga positive, which is mali yung ating mga naririnig sa mga modern churches na ay dapat positive lang ako, wala akong mga negative. Ay ba't kayo naglalaban-laban? Dapat unity. Yan yung panbulag sa mga Kristiyano ngayon na i-unite lahat ng religions, lahat na one God na lang, one religion na lang daw. So, maraming nagkakaroon ng heart doon at naniniwala na ito na ang pag-asa para tayo ay maligtas at maging malakas. So, hindi. Ang pag-asa natin ay ang ebanghelyo. Hindi yung mga methods. Hindi yung naiisip ng tao kung paano tayo magkaroon ng pag-asa. Okay? So, tignan natin ang emotion natin or emotion ng tao ng pre-fall. Ito yung Genesis 1 and 2. Okay? Wala pang kasalanan dito, mga kapatid. Our first parents before the fall thought rightly, na sila ay nag-iisip ng tama, functioned fittingly, kung ano yung binigay sa kanilang job order ng Panginoon, at had proper emotions based on their relationship with God. So yung kanilang emosyon sa Panginoon ay tama. Ang emosyon nila sa bawat isa as wife and husband ay tama. Paano natin ito makikita? Thinking rightly, their minds had a pure understanding of the truth. Ito ay base sa salita ng Panginoon, yung kanilang pag-iisip. Functioning fittingly, their service through worship and obedience was motivated by their relationship from God. Kaya sila nag-o-obey, kaya sila nag-worship kasi alam nila ang relationship nila sa Panginoon. Proper emotions, meron silang proper emotions. They responded properly based on uncorrupted affection toward God. So, yung kanilang nararamdaman, pag-ibig talaga yon na hindi, walang deceit, walang malice, dahil yon ay nakapatong or nakasalig sa pagmamahal nila sa Diyos, na nakita nila na, ang Panginoon talaga ay may relationship din sa atin. Okay? So, pre-fall yun. Seemingly parang perfect, napakaganda, at upright talaga ang creation, at masasabi natin na ang tao noon ay tama sa paningin ng Diyos. Yun nga lang, pagdating ng Genesis 3, doon nagkaroon ng fall, ang pagbagsak ng tao. When they fell into sin, their right harmony with God ruined. Nasira yung harmony nila sa Panginoon. Every aspect of their life has been affected and corrupted. Their mind and heart was disoriented and became sinful. Yung kanilang pag-iisip. Kaya yung kahit gaano kasincere na yung kanilang lumalabas na pagmamahal sa bawat isa sa kanila, kanyari, sila ay mag-asawa, Adan at Eva, yung kanilang pagmamahal na doon sa kanyang asawa, ay yun na ay disoriented na. Okay? So, makikita natin na yun ay naka-orient na sa self-glorification. Okay? They became self-centered and responded to everything based on their subject emotions, suppressing the objective truth. So, dahil nakatingin na sila sa kanilang mga sarili, yung sarili nila ay bumabase na yung
kung ano yung nakukonceive ng kanilang mga mata, mga senses, doon na bumabase yung emosyon at nasusuppress na yung objective truth, yung salita ng Panginoon. At ito na yung corruption sa namana ng lahat ng tao, na affect at na-infect na lahat ng tao, at hanggang sa atin ngayon at sa mga susunod pang generation, ito yung kanilang mamamana, may inherit. Okay? So, naturally, man thinks in contrast to the truth. So, yung mga baby, pag lumabas yan, automatic contrast yan sa truth. Okay? Huwag nating isipin na sila ay inosente. Sila ay may sinner na. Okay? Which leads to unfitting function. 'Di ba? Sila na ay pag lumalaki, pag walang aruga o pag-aalaga, sila na ay magsisinungaling, magnanakaw, at yun ay kontra sa will ng Panginoon at directs his life according to his emotion. 'Di ba? Yun lagi sinasabi sa Judges sa mga Israel na ginagawa nila kung ano ang akala nila tama. Okay? So, yun yung kalulus-lunos na state ng fall. Lahat ng tao, ito ang nangyari. So, ang pangit tignan, pero dahil nga mabuti ang Panginoon at punong-puno siya ng awa, gumawa siya ng paraan, at ito nga si Kristo. Pinadala niya si Christ para magkaroon ng pag-asa at malinis, ma-redeem, maligtas ang mga taong nasa state ng fall. Okay? At ito nga yung regenerate state. Ito tayo, mga Christians, mga na-regenerate na mga puso. When God begins the gracious work of redemption, it is a work on the whole person. Hindi lang ikaw ay niligtas legally, pero lahat talagang papasukin. Sabi nga, 'di ba, pag ang gospel, pati paggastos mo, pati pagdedesisyon mo kung saan ka mag-aaral, so lahat 'yan, no? Hindi pwedeng hindi ma-consider doon sa salita at katotohanan ng Panginoon. Through the person and the work of the cross work of Christ on the cross, we are now liberated from our former selves. Nung dati, tayo ay naturally contrast sa truth, naturally unfitting sa function ng will ng Panginoon, at nakadirect ang ating mga buhay sa ating emosyon. Ngayon, pinalaya na tayo ng Panginoon sa dati nating state. Sabi sa Romans 6:6, we know that our old self was crucified, no? And with him, in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Okay, so maliwanag, yung ating old self ay na-crucified na doon. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away, behold, the new has come. So kahit hindi natin ramdam, bago na tayong nilalang sa Panginoon. Kung kunyari, meron Christian kahapon na naniwala, na convert dahil sa gospel, siya na ay bagong creation nung kahapon, at siya na ay, yung kanyang former self ay wala na. Kahit hindi niya ramdam, kahit hindi niya pa ito na-function, sa paningin ng Panginoon, ikaw na ay bago nilalang. Okay? At yun din dapat ang iyong maging paningin. Ikaw na ay bagong nilalang. Ephesians 4:17-24, now this is I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do. Yung mga unbelievers, no? In the futility of their minds, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Due to their hardness of heart, they have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. But that is not the way you learned Christ, assuming that you have heard about Him and were taught in Him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So maliwanag na meron tayong new self na. Yun ay hindi tayo yung naglagay. Inilagay sa atin through the Spirit. Ang gagawin na lang natin ay i-exercise natin yung new self na yon. Yung old self ba na wala?
nandito pa rin sa atin pero wala na siyang power para diktahan ka o wala ka na obligasyon para sundin yung old self mo, yung mga deceitful desires. Okay? The Spirit, the giver of life, sovereignly regenerates and converts the sinner. So, regenerate, binigyan ng buhay at kinonvert ang isang sinner. Gives them, paano na-regenerate? Enlightenment to the truth and gloriously applies the blessings and the transformation plan of God. So, na-enlighten sila sa gospel at gloriously ina-apply yung mga promises, yung mga blessings ng Panginoon para tayo ay matransform ayon sa pagkaplano ng Panginoon. At kasama dito sa transformation na to, yung pag-cleanse sa ating isipan at sa puso nating mga makasalanan na naligtas dahil sa pananampalataya lamang kay Kristo, and this will affect the emotion of man. Okay? So, yung ating mind at heart ay nililinis progressively, nililinis ng banal na spirito ng salita ng Panginoon, at yun ay hindi pwedeng hindi makaapekto sa emosyon natin. Okay? So, the saving faith given by God will cultivate godly desires and truly develop godly emotion. So, hindi pwede na sinasabi natin na tayo ay Christian or na kay Kristo, pero wala tayong mga godly desires. Naunawaan natin to, dito tayo sa definite sanctification na nung tayo ay na-sanctify, automatic meron na tayong desire agad. Hindi pa tayo nababago, pero yung ating disposition ng puso, yung ating view, yung ating trajectory na bago na. Yun yung kapangyarihan ng banal na spirito at automatic godly desire. Meron ka na yan at ini-steer yan ng banal na spirito through the emotion. Paano yon? Yung ating emotion, yung ating godly emotions na nasa sa atin ngayon, ma-steer yan ng banal na salita ng Panginoon. Okay? Note, sabi ni Brian S. Borgman sa kanyang book na Feelings and Faith, we cannot assume that the Spirit works in the mind, the will, and the emotions with the same measuring stick. Minsan, yung pag-work ng banal na spirito sa utak, sa puso, at sa ating emosyon ay hindi pare-parehas. Minsan, alam mo, ang dami mong alam, objectively, pero ayaw ng emosyon mo. Okay? Yung iba naman, mahina, hindi masyado alam yung katotohanan, pero gustong-gusto niya. Pero hindi pa rin pwede. Dapat nakikita natin na iba-iba yung takal or kung paano nag-work ang banal na spirito sa isip, sa puso, at sa ating emosyon, at kailangan natin itong makita kasi magkakaroon tayo ng pagkakamali sa ating judgment. Bakit ganun na siya? Bakit ganyan? So, sa atin, yung ating isipan, puso, at yung ating emosyon, iba-iba, compared pa sa bawat isa sa atin, iba-iba rin. Okay? Yun yung beauty, yun yung challenge sa ating church tuloy ngayon, na iba-iba yung emosyon natin, iba-iba yung meaning kung pag nakita natin isang bagay, iba-iba yung ating pagtanggap doon, at ang maganda sa gospel, pinag-iisa niya tayo, may acceptance at love at forbearance na ibinigay sa atin para ma-maintain yung unity. Okay? Hindi tayo tinawag sa uniformity, tayo ay tinawag sa unity. The saving faith, ayan, God desires at God. We also must not assume that the Spirit works in every new birth in exactly the same way. So, yung ating mga, dito natin makikita na mayroon talang weak sa kanilang emosyon, malakas ang kanilang emosyon, pero it doesn't mean na sila ay mas banal at ikaw ay mas hindi. So, anong kailangan? Pasensya at ano pa? Kailangan pagtanggap at pag-unawa sa bawat isa. Ang punto, the regeneration of spirit is the door. Kailangan muna na magkaroon ng regeneration. Ito yung born again, born of above. Ito yung pagkakaroon ng buhay. Muli yung ating puso na patay at bato. Ito yung pintuan daw to the sanctification of the sinner, which begins the progressive work of reconstruction and renewal of the soul, restoring us to His image. So, yung ating imahe na ano natin sa Romans 8, no? Na nire-restore tayo, kino-conform tayo hindi lang sa ating puso, hindi lang sa isip, pati katawan, 'di ba? Kung sa ito yung huling state na ating mako-conform tayo, yung talagang walang sakit, glorified body,
Pero ngayon, makikita natin, pati yung ating emosyon ay kinoconform sa imahe ni Kristo. Yung ating emosyon. Okay? So, kailangan may sanctification of emotions din. Ano ba ang sanctification? Ito yung progreso o process ng pagbabago o pagpapabanal ng isang tao. So, ito yung progreso ng pagpapabanal ng ating mga emosyon. Restoration of mind, will, and heart that produces godly emotions. Bakit? Kasi sin ruined and distorted our emotional state, but God is fixing and aligning us with Him again. Ito yung nangyayari sa lahat ng Kristiyano. Habang ikaw ay Kristiyano at buhay ka sa mundo, ikaw pa rin ay inaayos at inaalay ng Panginoon sa Kanya. Ibig sabihin, wala pang 100% na perfect. Wala. Ikaw lang ay magiging perfect pag ikaw ay nawala dito sa mundo. Okay? So, yung ating isipan, tinatransform tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng godly mindset. O our minds are being renewed. Sabi sa Romans 12:2, be transformed by the renewal of your mind. Diba? Napapansin nyo, una, yung ating mga isipan at pinapatransform, Ephesians 4:23, and to be renewed in the spirit of your minds. Okay? So, kailangan may godly mindset. Yun yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Ulit, clarify ko lang, hindi natin pwedeng gawing godly mindset yung ating isipan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ligtas na po tayo nito, ha. Tayo ay Kristiyano na, kaya automatic meron tayong mindset na godly. Hindi pwede yung mahuhuli na hindi ibinibigay ng Panginoon, tapos Christian ka. Okay? Ano pa? Kaya sinasabi rin ni Pablo sa Colossians 3:1-2, seek the things that are above. Set your minds on the things that are above. Okay? Ano pa? Hindi lang mind, pati yung will. Godly will inclination. Mark 3:35, for whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. So, muli, ang ating will, ang paggawa ng will ng Panginoon na hindi nakakaligtas. Pero, ito ay evidence na ikaw ay tunay na kapamilya, ikaw ay kapatid ni Kristo. Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. So yung ating will, siya pa rin. Ang nature na natin ay naka-incline sa kanyang will. Ngayong Kristiyano na tayo, pero nung tayo ay wala pa sa pagiging Kristiyano o wala pa si Kristo sa atin, ang ating will ay to sin or sa ating flesh. 1 John 2:17, and the world is passing away along with its desire, but whoever does the will of God abides forever. So, pinapakita rito na talagang sa ating mga Kristiyano, testing of faith sa 1 John, na kung ikaw ba talaga ay tunay na Kristiyano, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, isang test lang your evidence na pwede nating i-reflect sa ating mga sarili. Number 3, godly heart disposition. Sa 1 John 2:15, do not love the world. Diba? Yan yung mga sinasabi sa atin or the things in the world. Kasi nga, kine-cleanse tayo. Kine-cleanse tayo, hindi para maligtas, ha. Kine-cleanse na tayo kasi nga marami pa tayong mga maduduming kasalanan sa ating mga puso. Ephesians 5:2, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us. At sa Romans 5:5, hindi pwedeng, paano ba mangyayari ito kung wala yung Romans 5:5? Kaya tayo nagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos at kay Kristo at sa ating mga kapatid kasi God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. So, hindi pwedeng nasa atin ang banal na Espiritu at hindi niya pa na-pour yung pag-ibig ng Diyos. So, hindi po yun. Sabi nga, lahat ng blessings, spiritual blessings, isang bag, ibinigay na sa atin ng Panginoon. Okay? So, may mga panahon para yun ay makultivate mo. May panahon na hindi natin pwede makultivate lahat yun eh. Pero may mga panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon na ito, lilinangin mo, magiging ikaw ay magiging matatag ang iyong pag-ibig sa iyong kapatid. So, yun muna. So, sa panahon yan ng Panginoon. Kaya yung mga sufferings natin, yung mga struggle ngayon, o yung mga seemingly na problema, huwag nating sayangin.
na mangyari yung purpose ng Panginoon sa bawat isa. Okay? So, pray tayo sa wisdom ng Panginoon. God is restoring us by giving us Christ mind. Nung tayo ay na-regenerate, nung tayo ay niredeem ng Panginoon through Christ, ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu ang kanyang isipan, ang isipan ni Kristo, ang will ni Kristo at ang heart to think rightly based on the truth, function fittingly again, and have godly emotions rooted in our relationship with Him. Napakaganda. Tayo na ngayon ay meron ng possible na ulit ngayon yung godly emotions. At ang maganda nun, yun na yung nagro-rule sa atin as Christians. Ang punto, the creation does not restore us to Adam's state but places us in a better state in Christ. Yung ating pag-restore ng Panginoon, hindi tayo binabalik sa Adan o sa Eden state. Pero, tayo ay inilagay sa state na mas better doon kundi ito ay kay Kristo. Yun nga lang, may caution tayo dito mga kapatid. The regenerated man, tayo mga Christians, mananampalataya, follower, believers ng Panginoon, still has indwelling sins. Meron pa tayong indwelling sins that could spring ungodly thoughts and emotions that could harm Christian life, our Christian life. So dito natin makikita na hindi tayo pa malaya sa indwelling sins. Malaya tayo na wala ng dominion, wala ng power, hindi na tayo nakatanikala dito, pero meron pa tayong kailangan i-deal na indwelling sins sa atin na dinikri ng Panginoon, at may mga sagot tayo dito, pero syempre alam natin na itong mga sin na ito ay ginagamit ng Panginoon para lalo pa tayong ma-mold at mag-glorify ang Panginoon. So dito makikita natin dito na wag tayong maging kampante na oy, may godly emotion na pala lahat ng lumalabas sa akin. No, as Christians, as followers, pag ako ay nagmahal, automatic godly emotion na yon. Hindi po. Nag-spring pa rin ang ungodly thoughts. Kaya kailangan mong i-molde or i-practice yung godly thoughts na nasa sayo. Okay? So, meron tayong mga myths o may mga misconceptions tayo about sa emotions bago tayo patuloy. Ang Christians daw ay mga emosyonal. So, hindi po totoo ito, no? Minsan naman, naisip naman ng Christians daw ay mga nonchalant. Parang, ay, wala, nakaganyan lang, robot daw. Lalo na mga Calvinist. Mga robot daw yan, walang mga pakiramdam, walang mga pakialam. So, yan ay misconception po. Ano pa, emotions are of no use to Christian life. Hindi daw nagagamit o walang pakinabang ang emosyon sa Christian life. Ano pa, misconception din ng emotions need to be satisfied or honored. Ito minsan, doon tayo napupol, no? Ito ko ito yung nararamdaman ko, ba't di nyo ma-honor? Bakit? Dapat may gawin kayo, masatisfied dapat yung aking emosyon. O i-honor nyo, respetuhin nyo naman, di ba? Parang gano'n. O, pagbigyan nyo naman kasi ito na yung emosyon ko Parang gano'n. So, pag gano'n pala, pagpapakita natin ito na enslaved tayo sa emosyon, hindi sa katotohanan. Masusunod ka kasi emotional ka dahil pagbibigyan ka. Dahil ay, umiyak siya o malungkot siya, pagbibigyan siya. So, nababan yung conscience, nababan din yung emosyon nung gustong tumulong na dapat tuturuan siya ng tama, pero dahil nagpakita na ng kahinaan o umiyak na siya, hindi na nangyayari yung dapat mangyari or hindi mangyari yung dapat na disiplina para sa kanya. We can measure maturity based on being emotional. Minsan ito, misconception. Pag mature ka, ay pag hindi ka emotional, mature ka. Pero pag ikaw naman ay emotional, ay pag emotional ka, hindi immature ka. So, hindi rin. No. Misconception to na habang tumatanda daw, nawawala daw yung emosyon at nagiging mature na. So, hindi po ganon, no? Hindi dapat ganito ang ating isipan. The more emotional we are, the more truthful, sincere we are. Pag tayo ay nagiging emotional, parang nababayin tayo na, sincere siya. Totoo nga siya.
Kasi umiiyak siya, o malungkot siya. Sincere siya. Hindi po yun. Myth po yun. Okay? So, hindi rin naman ibig sabihin na hindi siya emotional, hindi siya sincere. Ay, wala yan. Walang dama to, walang ganyan. Hindi po ganon. Dapat nasa katotohanan po tayo. When we don't use emotions, we are unloving. Pag hindi tayo gumamit ng emosyon, ay, ano ka naman, napakatigas naman ng puso mo. Minsan napakabato naman ng puso mo, no? Minsan need natin din na magpadala sa emosyon, lalo pag mabigat ang sitwasyon. Kasi, kadalasan, pag nagpapadala tayo sa emosyon, mas hindi naaayos yung problema, yung kailangan i-deal. Okay? Kunyari, may mabigat na sitwasyon, nadadala yung ating emosyon, so ang nakikita na, ang nare-resolve, mais yung kanyang emotional na state o emotional na para makalma siya, hindi na para maayos yung problema. Okay? Ano pa? Christians must reject negative emotions at they must be happy all the time. So, pagpapakita na may mga tayo na ang Kristiyano ay wag kang maging malungkot. Walang Kristiyanong malungkot. Dapat nakangiti lagi. So, dapat lagi tayong masaya. So, sinful pag meron kang nararamdaman na bad feelings. Yan. So, isa yung misconception at hindi totoo. The word suppresses our emotions. Ay, ang salita sinusuppress ang ating emosyon na dapat natin maramdaman pero pinipigilan. So, hindi tama ang salitang suppress. Pero, the word disciplines our emotion. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka overreacting, hindi ka rin nonchalant, pero ikaw ay nag-e-emote accordingly doon sa truth na nababasa natin. Okay? Kunyari, ito naman yung meaning ng writer na nabasa natin, yun yung doon ka lang magbabasa sa emosyon. Kung kunyari, yung kinakaunselan mo, mabigat, mas emotional ka pa doon sa paano ka di ba? Clouded ka, parang ang dating, tapusin na natin to para maging masaya na tayo na. So, hindi. Kailangan, tayo as members, ma-handle natin, makontrol natin ang ating emosyon, lalo na sa mga hurting na mga brethren. Kailangan nila na makarinig ng tama at nasa tamang sound na judgment doon at advice para sila ay ma-encourage at malutas, 'di ba? Yung kanilang problema o trials. Okay? So, syempre, lahat naman ng advice natin, advice pa rin naman yan, nasa sa kanila pa rin yan. Yun nga lang, dahil minsan may kilala akong ganito, o hindi ko pala kilala, sorry. Na pag hindi nasunod yung advice, nagagalit. Kunyari, ba't di mo kasi sunod yung advice? Kita mo na. Yung parang hinihintay na lang niya na mag-fall ito kasi hindi niya tinake yung advice. So, emotion. Lahat driven ng emotion. Hypothetical pala yun, sorry. Cut. Okay, problema. Ang problem, there is a relationship between what we think and what we feel. And the most of the time, our emotions overrule reasons and principles based on the truth. Okay? So, yung ating nararamdaman ay naiisip at nararamdaman ay kayang mapagtagumpayan o mas maging mataas doon sa mga prinsipyo at reason ng Biblia. Okay? So, dapat doon lang tayo, magpapasakop tayo palagi objectively sa salita ng Panginoon. Ang punto, our actions, response, and judgment must be based on the Scripture, not on our emotions. Okay? So, maliwanag yan. Kailangan natin itong i-apply sa ating buhay. May danger ang ungodly emotions. Di ba nga? Sabi nga, nag-spring pa rin ito. At kadalasan, nag-spring talaga to. Hindi to paminsan-minsan. Kadalasan, mas marami itong ungodly emotions sa atin mga Christian. Pero, at kung hindi natin to i-mortify, may danger. Sabi ni Brian Borgman,
it is also very harmful because it hinders our Christian growth and development in a very important part of our humanity. It also depreciates the fullness of the work of grace in our lives. So, very harmful ito kasi napipigilan yung paglago. Kala natin na re-resolve natin yung mga bawat problema pero natatakpan or nakokoveran lang pala ng ating mga emosyon ang bawat area na yun. Kunyari, ayaw natin para lang tumigil siya o tumigil na siya sa pag-iyak o sa pagiging malungkot, papasiyahin mo na lang siya. Or parang bibigyan mo siya ng mga nakakakiliti sa kanyang tenga, yung gusto niyang marinig, nahihinder yung kanyang growth doon. Kasi yun yung mismong ginagawa ng Panginoon sa kanya para siya ay lumago. 'Di ba? Doon sa mga sufferings na yon at tumawag sa Panginoon. Okay, ano ba yung mga danger? Meron bang example sa Bible? Yes. Si Eve, nung her emotion was tickled by the temptation of the serpent that caused the fall of humanity. Dahil siya ay tempt ng serpent, nakita niya, sabi sa Genesis 3:6, it was a delight to the eyes. Siya ay, na-entice talaga doon, nasiyahan siya at na-curious siya doon. Tinanggap niya, kinain niya at binigyan niya pa yung kanyang asawa. At doon nagsimula ang pagkalat or pagpasok ng kasalanan at pagkalat ng kamatayan. Sino pa ang naging emosyonal? Si Cain. His emotions prevailed which led him to kill Abel. Na ito yung first worship. Nakita natin na si Cain at si Abel, nagbigay sila ng worship, hindi tinanggap, hindi inonor ni Cain ay ng Panginoon ang offering ni Cain. At siya ay siyempre nagkaroon ng inggit, nagalit siya kay Abel. Sabi sa Genesis 4:38, so Cain was very angry, galit na galit si Cain at pinatay nga niya si Abel. Okay? Number 3, Moses, his emotions was stirred up by the murmurs and complaints of the Israel. May mga harsh, may mga itong mga Israelites na ito, talaga nagko-complain sila sa wilderness. Ano ba yan? Papatayin lang ba talaga tayo? Nahihirapan na tayo yan. Mas maganda pa doon. Okay? Tapos sabi ng Panginoon, si Moses, sinabit niya sa Diyos yung mga complaint ng Israelites. Sabi ng Diyos, sige, bigyan mo sila ng tubig. Kausapin mo yung tubig. Wag yung tao. So, sabi sa Numbers 20:8-12, hear now, you rebels, shall we bring water for you out of this rock? So may harsh, may bitterness, may anger yung puso ni Moses. Kasi ang sabi lang sa kanya, kausapin yung rock at mag-spring na yung tubig. Ang ginawa niya, hinataw niya yung rock at sinabi niya doon sa mga Israelites, you rebels, hear now, shall we bring water for you out of this rock. So, pagpapakita rito na hindi yun yung pinapagawa, instruction ng Panginoon. Pero dahil stirred up ang kanyang mga emosyon, dahil sa dami ng murmurs ng nasa paligid niya, na makukulit ang mga Israelites, hindi niya ginawa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. So, nakita natin nag-spring ang pride dito kay Moses at parang as if, di ba? Sabi niya dito, no, shall we bring water for you out of this rock? Parang as if siya yung pinagmumulan ng tubig, siya yung gagawa ng bukal. Ang Diyos yun. No? Parang dating inangkin niya na ako to di ba? Ako to bibigyan ko ba kayo? Parang ang dating siya na yung Diyos. So, dito natin makikita na pag-emosyon, very dangerous. David, his emotions entertained to commit adultery sa 2 Samuel 11. Ito yung nakita niya si Bathsheba sa verse 2 na naliligo, tapos nagplano siya, gusto niyang maging asawa yon. Nalaman niya na si Uriah may asawa si Bathsheba at si Uriah. Sa verse 15, pinagplano si David na, sige, yung asawa niya, si Uriah, dalihin niyo sa pinakamatinding battle, siya yung gawin yung nasa gitna at iwanan niyo doon. So, namatay nga doon si Uriah at nakita natin na adultery ito. Okay?
So, yung emosyon niya ay hindi naging helpful at hindi godly. Si Elijah, despite his victory sa Mount Carmel na nakipag-contest siya kay Ahab, na pinagmamalaki ni Ahab, sino? Si Baal, na Diyos-Diyosan, tapos siya naman ang Diyos, di ba may altar, so nanalo si Elijah doon, naging depressed pa rin siya nung binantaan siya ni Jezebel na papatayin siya. Hindi na siya aabutan ng sikat ng araw kinabukasan. Ang ginawa niya, nanakbo siya, nagkaroon siya ng depression, napunta siya sa Mount Horeb. So despite na siya ay nanalo, nagkaroon pa rin siya, nagpatalo pa rin siya doon sa emosyon. Dapat may confidence na siya. Dapat meron na siyang hindi na siya matitinag doon hindi na siya matotrouble doon sa pangyayari na yon, pero still siya ay nagpatalo sa kanyang emosyon. Nag-waver ang kanyang pananampalataya. Si Pedro, when he rebukes Christ, di ba? Sa Matthew 16:22, "Far be it from you, Lord, this shall never happen to you." Ano yung sinasabi niya dito? Kasi sinasabi ni Christ, ako ay papatayin, ako ay aarestuhin. Tapos sabi ni Pedro, hindi mangyayari yan. So, sinabi ni Christ dito, "Far be it from you," sabi ni Christ dito, "Lumayo ka sa akin, Satanas." So, isang satanic mind, pag ikaw ay nag-isip apart sa katotohanan. So, very subtle. Pag yan ay hindi salita ng Panginoon at nakabase sa salita ng Panginoon, satanic mind ang iyong pinapairal. Okay? So, emotional, pag ikaw ay nagkaroon ng emotional blast off, yung nangyari kay Pedro, makikita rito na though sincere siya at may passion si Pedro na iligtas si Christ, nirebuke niya iniscoldan niya o nireproves niya na, ano ka ba? Hindi mangyayari sa iya, nandito kami. Hindi namin papabayaan na ikaw ay maaresto. Parang ganun yung puso ni Pedro dito. Kahit sincere siya rito, kung hindi nakalinya sa katotohanan, mali pa rin yan. Sipin mo, nirebuke siya ni Christ, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Okay, sino pa? Si Paul. He was inspired by his emotions which led him to write a severe letter to the Corinthians. Sabi niya sa 2 Corinthians 2:4, "For I wrote to you out of much affliction and anguish of heart and with many tears." So kahit itong nakikita natin na merong severe letter na hindi i-canonize dahil nga doon sa kanyang yung mga paratang sa kanya, sinagot niya with emotions. Okay? Pero kahit with anger yon, ang maliwanag dito, may love yon. Si Pablo doon. Yun nga lang, hindi na-canonize, ibig sabihin, hindi yon inspired. Hindi intention ng Panginoon, hindi intended ng Panginoon na may sama sa salita ng Panginoon, hindi inspired na spirit yon, pero inspired ng emotions ni Pablo. In a way, pwedeng makatulong o may ma-rebuke doon, pero still, hindi pa rin siya inspired. At pag nabasa natin ngayon yon, kung nandito yon, ay sobrang sobrang sakit siguro ng kanyang mga naisulat doon. So ang gusto ko lang masabi dito, ungodly emotions are dangerous if not mortified. As Christians, we are called not just to mortify sins, yung indwelling sins within us, but to mortify ungodly emotions. So reason for mortifying ungodly emotions, kasi ang emotions can be a tool of Satan to use for destruction. Bakit? Bakit kailangan natin i-mortify ang ungodly emotion? Threat ito sa personal growth natin sa Panginoon. Yung intimacy, ito yung pag na-feel mo, parang left out ka, hindi ka, tapos magpapatong-patong yung emosyon mo. Pinapakinggan ba ako ng Panginoon? Parang hindi ako, mahal niya ba ako? Bakit puro ganito yung problemang dinaranas ko? So, ang pwedeng mangyari sa emosyon natin, magtatampo tayo, maghahanap tayo ng ibang contentment at object of joy. Okay? So, isang reason nyo kung bakit kailangan i-mortify. Ano pa? Submission. Ma-threat ito sa submission natin sa Diyos.
maapektuhan yung trust natin pag hirap na tayo. Ay, ayoko na, magkakapit na tayo sa ibang mga pwedeng mag-result tayo sa ibang mga dito, idea, hindi ang Diyos o prinsipyo ng salita ng Panginoon. Ano pa? Yung maapektuhan yung service natin at obedience sa ating Panginoon. Magiging out of duty na lang. Wala nang hindi na ito out of love. At hindi na natin pinupursue ang Diyos. Minsan pinupursue na lang natin out of fear. Natatakot tayo, baka hindi tayo maligtas o kung ano man, o hindi tayo ma-bless ng Panginoon. So, threat ito pag nangingibabaw, hindi natin na mortify ang mga ungodly emotions. Mortification and vivification, nako-cover ng emosyon natin ang root at weight ng sin. Kumbaga, na bibigyan niya ng ibang maskara at bigat yung kasalanan na ating nagagawa. So, pag tayo ay hindi natin na mortify yung ungodly emotions, threat ito, no, sa ating personal growth. Yung judgment natin, kung ito ba yung ating magiging gagawin, mga decisions, magiging impulsive na tayo, carelessly, magde-decide na tayo, at kung hindi mangyari yun, syempre patong-patong na dahil wala nang wisdom ng Panginoon doon. Ito ay makakadagdag ng anxiety sa atin at darating na mga panahon, magkakaroon tayo ng depression, wala na tayong peace, wala na tayong calmness, wala na tayong comfort. So, ganon ang threat ng ungodly emotion pag hindi natin to nakikitil o napapatay. Okay? Ano pa? Threat to the church sa fellowship. Pag tayo ay hindi natin minomortify o pinapatay ang mga ungodly emotions, na ang threat nito sa worship ay magiging sensational na lang tayo. Ay, gusto ko yung hymn na yan, kaya gusto kong umawit. Ay, may nararamdaman ako ibang saya pag kinakanta ko tong yung kay Martin Luther o kay Toplady o Augustus Toplady. Nagiging mysticism na tayo. So pag yung mga emotions na yon ay nag-prevail sa katotohanan, magiging parang yun nga, sensational worshiper na tayo. Ano pa? Yung ating service at obedience. Mapupunta tayo, pwedeng maging legalistic tayo. Kung gagawin ko to kasi nakakatakot sa baka mapagalitan. So emosyon, natatakot ka. O kaya kung kailan lang ikaw naman free. Ay, parang di naman, maluwag naman sila at parang di ko naman nararamdaman na talagang kailangan ako doon. So free ako na gawin kung kailan lang ako pwedeng mag-serve o mag-obey. Okay? Ano pa? Yung unity, magkikreate ka pa ng division. Magiging subjective na ang lahat. Pag ang emosyon ang pinapairal, ay, mas mahina kasi siya. So, dito tayo, ayoko na dyan, mayabang yan, maangas yan. So, magkakaroon ng ganon. At nakakahawa po kasi pagdating sa emosyon, di ba? Pag nakarinig ka nga ng mabigat na emosyon o ng isang mensahe o kung ano man, dala-dala mo hanggang doon sa inyong bahay. Ano pa? Pag ikaw ay nagpe-prevail ang ungodly emotion mo sa church, pwede kang makapag-manipulate. Kunyari, ang pastor, talagang hindi niya na mamortify yung mga emotions niya. Magagamit niya ito for self-gain. Okay? Parang babrasuin niya, magiging bully siya, or parang magpapaawa. Kita niyo si Pablo, nandun siya sa, yung letter sa Filipos, di ba, nakakulong siya. Hindi naman siya nagpaawa Sinasabi niya, okay ako dito, huwag kayong mag-worry sa akin. Diba? Pero though, nagpapasalamat ako na nagbibigay kayo ng resources sa akin. Pero, alam ko, natuto akong mag-abound, maging kontento sa lahat at meron. So, huwag kayong mag-alala sa akin at natutuwa ako na patuloy kayong ginagamit ng Panginoon. Okay? Ano pa? Deception. Pwedeng magkaroon kasi ng pagkunyari, nagpe-prevail ang ating ungodly emotion sa church. Nagkakaroon tayo ng lack of sincerity sa bawat isa at truthfulness. Na, okay lang ako, sige, okay lang, wala naman akong Pero, maskara pala yon na kailangan tibagin. Kasi, hindi ka makapasok at nanloloko ka na lang. As if parang, yun nga, ikaw ay talagang nasa church, nasa body, pero ang iyong emosyon o yung iyong puso ay wala pala talaga doon. Ano pa?
magkakaroon ka ng isolation kapag emotional driven na tayo, pag happy ka, a-attend ka, pag hindi ka happy, pag ikaw ay malungkot, di ka na-attend. Pag ma-happy ka, attached ka sa fellowship, pero pag ikaw ay hirap, hindi ka makikipag-fellowship. So parang ang dating, isolated lang ako. Okay? Sabi ni Martin Lloyd Jones sa Spiritual Depression niyang book, feelings must be engaged. Ang Kristiyano, kailangan i-engage din natin ang feelings. They are meant to be involved. Yet, our danger is to submit ourselves to our feelings and to allow them to dictate us. Yan ang nangyayari. Nagkakaroon tayo ng pag-allow to govern and to master us and to control the whole of our lives. So, minsan, imbis na sa salita, sa prinsipyo ng Bible, sa konsensya natin, ang nagpapadikta tayo doon sa feelings natin at siya ay nagiging master natin sa ating buhay. So, God, tinawag ba tayo na i-mortify ang ungodly emotions? Yes. Sabi, example lang to kunyari, sinning anger. Ephesians 4:23, be angry and do not sin. Very challenging ito, no? Na pwede kang magalit, paano natin to, pwede kang magalit pero hindi ka pwede magkasala. Paano natin example to? Paano natin titignan ang prinsipyo nito? Ang prinsipyo nito, pwede kang magalit sa legitimate object. Legitimate object na kagalit-galit kung saan nagagalit ang Diyos. Ano yon? Sin. Yung act of sin. Pero sabi sa Ephesians 6, hindi ka dapat magalit sa tao. Ang kamuhian mo ay ang kasalanan. Okay? So, ang ating anger, ay pwede tayong magalit, magkaroon ng anger, pero hindi dapat to stirred up ng pride. Okay? Stirred to, kaya ka nagagalit, kasi stirred ka ng truth. Kaya nga, yung anger ni Christ, di ba, sa mga Pariseo, minsan kala natin ang angas. Pero legitimate object yun eh. Mga sinner yun na nire-reject ang Panginoon, yung katotohanan, hindi yung mismong tao ang kanyang kinagagalit, pero yung sin na nandoon sa mga tao at gumagawa at nakikita niya yung effect ng sin na kinokontrol yung katawan ng isang tao. So, doon siya nagagalit. Doon niya ginanon yung table, di ba? Yung sa templo. So, hindi stirred ng pride na, Diyos ako Tapos, nagaganon siya ng lamesa. Hindi. Parang sinasabi, parang tinatawag niya, kayo ay mag-repent, kayo ay magsisi. Kasi ang kingdom ng Panginoon ay nandito na. Di ba? Ano pa? Anxiety. Philippians 4:6, do not be anxious about anything. Hindi tayo sa pagiging walang pakialam na, pero ang confidence natin ay sa Panginoon pa rin, kahit anong sirkumstansya pa ng buhay, meron ka. So, pag ang confidence mo sa Panginoon, di ba sa Heidelberg 1, question 1, kung ano ang comfort mo ay si Kristo, kahit ano pang mangyari sa'yo, even nandun ka sa darkest hour at mamamatay ka na, hindi ka pa rin magiging anxious. Pero, kaya ba natin yon? Yes, kaya. Pero, kailangan practicein. Kailangan i-mortify talaga. Kaya sabi sa Colossians 3:1-2, iset nyo ang isip nyo, spiritual, above, hindi dito. Kasi kung talagang nakakatakot yun yung ayaw nga natin, yung act of dying Yun nga yung last enemy to kill. Na enemy na mawawala. Yung act of ating kamatayan. Okay? So, paano to? I-ready natin talaga na, yes, we will all die. At yung ating pagkamatay, ay meron tayong patutunguhan at confident tayo, doon tayo sa side ng Panginoon, sa eternal life. Fear. Sabi ni Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Ito yung yung mga Israelites, parang na-exile sila, kasi ang daming enemies, ang daming nilang mga kalaban. So sinasabi sa kanya ng Panginoon, huwag kayong matakot at nandito ako. So ulit, fear not, I am with you. Ako man, fear not. Huwag kayong matakot. Yun ay utos ng Diyos.
Ano ang promise ng Diyos sa Israel? For I am with you. Sinasabi niya rin sa atin to. Huwag kayong matakot kasi nandito ako. Okay? Kasama niyo ako, sabi sa Matthew 28. John 16, I have overcome the world. 14:1, kanina, huwag kayong matrouble kasi ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, ako ang pinadala, appointed, hindi yung nakulong siya yung appointed ng Diyos na mediator na magiging sacrificial lamb para kayo ay matubos sa inyong mga kasalanan. Nakikita niyo po ba? Ganito tayo binubuo ng pangkonti-konti ng Panginoon na inaalis yung mga dati nating prinsipyo sa takot. Ngayon, sinasabi niya, anak, may Diyos ka na divine, creator at banal at ako yon, makapangyarihan. Ako ang gumawa ng lahat kahit sa pinakapiraso ng molecule at atom na pwedeng makita ng science, lahat yan sa akin. Huwag kang matakot, huwag kang malungkot, huwag kang kabahan. Maging confident ka sa akin. Sinasabi sa atin ng Panginoon yan. Sabi ni Ian Duguid sa Living in the Gap Between Promise and Reality, even doubting thoughts and feelings that border on sin are better laid out before the gracious eyes of the Lord than nursed in our hearts. God will not be shocked. He knows our inmost thoughts anyway. So, sinasabi dito, hindi natin to pwedeng i-mortify itong emotions kasi natin, nasa sa atin eh. Ito yung pinaka-close sa atin kaysa yung hangin. Ito talaga nakakonekta sa atin ito at kailangan mong sabihin sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Maging honest ka sa Kanya, kapatid. At hindi siya magugulat, ay ganyan ka pala. Hindi. Alam niya ang nasa puso mo. Kailangan mo lang isubmit, maging honest at doon na mo-mortify ang iyong kasalanan, ang iyong mga emotions. Kasi papalitan niya yun ng truth, ipapaalala sa atin ng banal na spirito, ito ang promise sa'yo, ito ang blessing sa'yo, ito ang status mo kay Kristo. Nakita nyo, merong mortification at vivification. Sabi ni Elizabeth Elliot sa Discipline, the Glad Surrender, it is Christ who is to be exalted, not our feelings. We will know Him by obedience, not by emotions. Our love will be shown by obedience, not by how good we feel about God at a given moment. And love means following the commands of God. Do you love me? Jesus asked Peter, feed my lambs. He was not asking, how do you feel about me? For love is not a feeling. He was asking for action. So yung ating mga pakiramdam, mayroon niyang equivalent na action. Hindi yan parang na-steer lang na, wow, ang cute, ang gusto ang beauty ng gospel. Pero hindi pwedeng hanggang dun lang. Kailangan tayuan mo, makonvict ka, at tayuan mo. Talagang manampalataya ka, magtiwala ka sa kahihinatnan ng ebanghelyo sa iyong buhay. Diba? Minsan naisip natin kung kailan ako naging Christian, doon pa ako ganto-ganto, nawalan pa ako ng bahay, nagkaroon pa ako ng paghihirap. Hindi. Minomortify sa iyo, ay inaalis sa iyo ng Panginoon yung mga hindi mo naman kailangan at pinapakilala niya na ako ang Diyos na maasahan, hindi yung mga bagay na yan. Naalala niyo yung sinabi ni Christ, na nagtanong, paano maging follower mo? Paano maging disciple mo? Ibenta mo yung mga kaari-arian mo. At sabi nito ang nangyari sa rich man, siya ay tumalikod at umuwi ng malungkot. So, ibig sabihin, may master siya sa puso. Nagugustuhan niya lang si Christ kasi parang pwede niyang idagdag sa kanyang kayamanan. Na, uy, mayaman ako, tas Christian pa ako. Hindi ganon. Dapat Christian ka. Tas kung gusto mong maging may pera o ano, magtatrabaho, mag-work hard ka for the glory of God. Hindi para ikaw ay dumami lang ng pera. Pero para pa rin sa Panginoon. Because God's Spirit is in us, or since God's Spirit is in us, He lays the work and promises of God through His Word in our hearts that greatly increase our affection for God and decrease our affection for sin. Nadidecrease na yung affection sa mga gusto natin, mga self-centeredness, at yung affection natin sa Diyos, yun yung nai-increase at nag-grow. At ito ay ang work ng Banal na Espiritu dahil nilalatag niya sa atin, nilalapat niya sa puso natin
kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Okay? Sabi sa Galatians 5:16-21, "But I say, walk by the Spirit, you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do." So, yung Spirit to keep us from doing the things you want. No, minsan gusto pa natin, pero hindi naman yan profitable. Inilalagay natin sa Christian liberty ay may hindi naman necessary sinful yan. Hindi. Kasi yan ay pwedeng mag-lead ulit sa iyo sa mga kasalanan. Though hindi ka na pwedeng, hindi na mawawala ang salvation mo pag ginawa mo yung kasalanan na yon, pero yung usage mo naman as Christian, yung pagiging useful mo pala as Christian, madedestroy. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, mga ungodly emotions to, no? Envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those do such things will not inherit the kingdom of God. Muli, hindi dahil hindi mo nagagawin to, ikaw ay maliligtas. Pero ito ay pagsasalamin, ginagawa ko pa ba to? Kasi akala ko ligtas ako, pero bakit ko ginagawa ito? Kasi ang lahat daw ng gumagawa nito ay walang mana. Hindi siya magmamana at makakapasok sa kingdom ng Panginoon. In the first place, wala pa siya sa kingdom ngayon habang nandito tayo. Wala pa siya sa eternal life. No? Kasi meron siya pleasurably ginagawa niya ito mga to. So ang note, ungodly emotions are rooted in our indwelling sins. Ang punto, the Spirit enables us to kill ungodly emotions and helps us to give growth to our godly emotions. So sobrang thankful tayo sa Panginoon dahil binigay niya ang banal na Espiritu sa atin. Kasi hindi natin kaya pag walang banal na Espiritu sa atin. Okay? Sabi ni John Broger sa Self-Confrontation Manual, living God's way means putting away your self-centeredness and committing yourself to follow God's word in spite of any feelings to the contrary. So, isang pagpapakita na yun talaga yung motibo ng Panginoon kaya tayo niligtas, maisentro muli tayo sa Kanya, hindi sa ating mga sarili. Na nangyari doon sa Eden. Okay? So, cultivating godly emotions. Note, we cannot produce godly emotions. Hindi natin ito napoproduce. It is only graciously given by the Holy Spirit. The moment na meron tayong banal na Espiritu nag-indwell sa atin, nagbe-bear siya. May seed sa atin. Diba? Pour out yung love ng Diyos sa atin by the Spirit. So, maliwanag, hindi natin ito pinoproduce, mga kapatid. Ang punto, those who have the Holy Spirit will certainly bear fruit of godly emotions that must be cultivated. Nandito na siya. Pero kailangan mo siyang practicein, in-nurture, in-nourish, i-cultivate. Sabi sa Galatians 5:22-24, continuation kanina, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. And those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and desires. So, ang galing, no? Against such things, there is no law. Bakit? Ano ibig sabihin nito? Pag ito ang nilalakaran ng isang tao, hindi against ang law dito sa love, joy, peace. Kasi, we remember, ang kinokondemn ng law ay sin. The law is holy and good. So, ang bottom line ng law, kaya tayo nako-convict at kaya tayo, ang kanyang isinisigaw sa atin, ang batas ng Diyos, ay to do and walk in the Spirit. To do love, to have joy, to have peace, to have patience. Yan yung sinasabi ng law. Yun nga lang, kaya niya ba tayong i-transform? Hindi. Ng banal na spirito na nasa sa atin, yun ang magta-transform sa atin galing sa salita ng Panginoon. Sana malinaw yun, yung spiral na yon. The Spirit that bears fruit in us is the Spirit of Christ. So yung Spirit na nagbe-bear
fruit sa atin ay yung mismong Spirit ni Kristo. Ang punto, those who are truly redeemed by Christ and have the Spirit are dominated by godly emotions. So, dahil tayo ay truly redeemed by Christ at nasa sa atin ang banal na Espiritu, ang nagdo-dominion na sa atin ngayon. We are dominated by godly emotions. Nangyayari ba to? Mangyayari to kung ito ay i-cultivate mo at i-mortify ang mga ungodly emotions. Kasi yun yung responsibilidad ng isang Kristiyano. Hindi yan automatic, ay hindi ko pa siya mahal, ay wala pa akong peace, ay hindi pa ako masaya, wala pa akong joy. So hindi ganon. The more we grow, pag sinasabi natin, yes, nag-grow tayo sa Panginoon, the more we desire to direct our emotions to the Word of God and be governed by the Spirit. Habang tayo ay lumalago, ang emosyon natin ay dapat may delight tayo na magobyernohan ng banal na Espiritu. Kasi alam natin, pag walang gobyerno or pag kilos ng banal na Espiritu sa emosyon natin at walang otoridad ng banal na salita ng Diyos, ang emosyon natin magwawander, magwawala at gugustuhin niya lahat ng gusto natin. Yan ang emosyon natin. Dadayain tayo, lolokohin tayo, sisirain tayo. Ang dilema, when we sin, our godly emotions are disrupted, nasisira. Our love is broken. Our joy is eradicated. Our peace is replaced by fear. Our patience is wrecked. Our kindness is ruined. Our goodness is crushed. Our faithfulness is distressed. Our gentleness is destroyed. And our self-control is ended. Kaya pag may pumasok na sin, yung self-control mo dapat na gawin, tapos ang maliligayang araw. Di ka na makakapag-control at pwede ka nang manakit, pwede ka nang gumawa ng isang karumal-dumal na kasalanan. Okay? So, anong role ng godly emotions? God can use our emotion for us to understand His greatness and goodness. For authentic praise. Pag meron tayong mga emotion na godly, pag tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat, nagwo-worship, yung joy na nararamdaman natin at pagmamahal sa Diyos ay authentic. Hindi dahil ginagawa niya yon, tataas din ako ng kamay, pipikit din ako, luluhod din ako, sasayaw, mangingisay. Ang sa atin, dahil mo ginagawa yon kahit walang gumagawa, dahil alam mo, mahal na mahal mo ang Panginoon at alam mo, mahal ka niya. At yun ang mas nagmamatter kesa yung pagmamahal mo sa Kanya. God can use our emotions to communicate to us how intentional and personal He is to us. Kung paano siya, kung ano yung relationship niya sa atin. Ginagamit niya yung emosyon para maramdaman natin na siya ay father natin at tayo ay kanyang mga anak. Intimate siya at gusto niya magkaroon tayo ng closeness sa Kanya. Tayo lang naman talaga yung lumalayo, pero siya, hindi siya yung, ay, lumalapit siya, sige, lalapit na rin ako. Hindi, malapit siya palagi. Tayo lang naman yung laging lumalayo sa Panginoon. God can use our emotions for our sanctification. Yung ating anger, yung sabi kanina, to hate sin and to desire, yung ating zeal, to pursue Him. Kaya hindi nawawala yung zeal kasi minsan may zeal tayo sa mga maling bagay. Pero nasa atin pa rin, may eagerness pa rin tayo, binigay sa atin yan at makultivate natin to pursue Him at to hate sin. Kaya hindi inalis yung anger sa ating puso. God can use our emotions to us to engage with the gospel and His word. Ito yung to maintain our amazement sa grasya niya na natanggap natin. Isipin mo, depraved tayo totally, enable tayong iligtas ang ating sarili, pero tayo ay tinawag niya, namili siya, at pinagkamatayan ni Kristo, di ba? At tayo ay pine-preserve hanggang dumating si Kristo muli. So, ma-amaze tayo dito at mas lalo tayong stir up to adore the gospel. God can use our emotion for our service to Him, to have sincere obedience, to serve with love and joy sa ating mga kapatid. God can use our emotions to allow us to feel authentic Christian experience. Diba? Yung Christian experience, alam mo yung mga 3D na gano'n, o yung parang experience na cinematic, na nandun ka talaga. Gusto niya talaga ng Panginoon, ito yung ma-feel mo. Yung kanyang
kung ano yung plano niya na nilalatag sa ating mga isipan, sa ating mga mata, sa ating mga puso, ay magkakaroon tayo ng tunay na pagtingin doon at magre-resulta ng delight natin kay Kristo at yung ating pagmamahal sa church. Okay? So dito natin nakikita talagang, okay, may Christ ako, hindi pwedeng delighted ako kay Christ pero hindi ko kailangan ng church. Or, nasa church ako pero ayoko kay Christ. Gusto natin, di ba, si Kristo ay pinagkamatayan niya ang church. Minahal niya ang church at kailangan mahalin din natin ang church. So application, nasa church, submit our emotions to the scripture and do not be ruled by our feelings. Okay? We are to desire to proactively cultivate godly emotions. Hindi dahil nakikigaya ka lang. Pero alam mo, kailangan mo i-cultivate sa sarili mo ang godly emotions at yun ay mag-encourage sa bawat isa na mag-cultivate ng godly emotions. Tayo as church, kailangan na minsan na overlook natin ang emosyon, pero i-cultivate natin ang godly emotions. We are not to invalidate one's emotion. Hindi natin pwedeng, yan ang naramdaman mo, ako iba. So, hindi, dapat consider mo yon. Need mo ma-feel, kailangan mo ma-feel ang mga sufferings ng isang kapatid. Hindi pwede ka mag-shortcut na siya ay umiiyak, okay lang yan, God is sovereign at dapat tignan mo na may kasiyahan sa sitwasyon mo kahit nasasaktan ka. Hindi po ganun. Shortcut mo, kumakawala ka na doon sa iyong function at yung yung attachment mo sa kanya. Kumakalas ka sa kanya at pinapakita parang inaano mo siya, parang binabribe mo. Though totoo, God is sovereign at dapat may kasiyahan sa sitwasyon ng trials. Pero kung yun agad yung sasabihin mo para ma-shut na siya sa kanyang emosyon na yun at mapalitan agad, hindi yun valid. Hindi yun ang biblical na way. Dapat mo maramdaman na appropriate lahat ng emosyon sa lahat ng sitwasyon. Again, hindi dapat sining yung emosyon na yun, no? Dapat maramdaman mo yung pain doon sa mga dinulot mong nangyaring sin or mga ginawa mong sin para ma-hate, maayawan mo yung sin na yon. Hindi mo pwede, ay nagawa mo yan, yung pagkakasala na yan, o sige, God is sovereign naman at binabago ka niya. Hindi, pumasok ka din sa kanya, dapat maramdaman mo yung sakit na ginawa ng kasalanan sa kanya. Kasi yun yung magbibigay sa kanya ng latay na ayoko na niya. Madadala siya. Example, sa budget. Minsan, nararamdaman natin, hirap sa budget. Sige, talagang paramdam natin, mahirap talaga. At di pwedeng hindi dapat mahirapan. Di pwedeng i-coveran natin na God will provide. Maganda naman talaga yun. Pero kung wala kang wala ka doon sa journey niya na emotional siya doon sa mismong sitwasyon, magpe-fail ka para mag-advise sa kanya. Dapat nandun ka sa mismong sitwasyon, wag mong ibigay yung sitwasyon na pwede mong gawin. Ang gawin mo ay maging magkaroon ka ng empathy sa kanya, wag kang maging maunawaan mo siya sa bakit mo nararanasan yon or bakit niya nararanasan yon para sa susunod maging masinop na siya at mag-work hard siya sa susunod, no? Hindi na siya gagastos ungodly, lustay. Kaya nga tayo, maganda yung ating advocacy, no, or a desire na ibalik or ilagay yung offering kasi nakikita natin, matuturuan natin yung mga tao na magsinop at maturuan sila na yung kanilang kinikita ay mailagay sa godly na paraan. No? Yes, godly naman na para sa bahay to, ganyan, hindi naman sa mga luho. Pero iba pa rin sa Hebrews 13 na meron tayong responsibilidad na makiisa doon sa burden ng physical needs ng church. So nakikita natin yung mga pagbibigay na yon, kailangan natin ma-mortify galing doon sa emosyon na ayoko na nga sa susunod, imbis na ganito ang bilhin ko, maglastay akong ganyan, bigay ko na lang sa church.
Mas maganda ba yon? I think mas maganda. Kasi, kesa impulsive buyer ka, di ba? Or parang nagko-covet ka, sa church na lang. At marami pang, makikinabang pang marami para sa gospel. Hindi ko binablockmail, hindi dapat ako nandito. Pero, yun naman talagang sinasabi ng Panginoon. Di ba? We have to devote ourselves, emotional, physical, at kahit yung lahat ng aspeto kasama doon ng financial. Hindi ko, walang 10, hindi yun. Kung ano ang iyong kaya, yung sa puso, di ba? Yun ay, emotion yan eh. Okay? So, yun. Sana maunawaan nyo to, at tanongin nyo ako dito about dito. We have to use our emotions properly and honestly to maintain the unity. Maging emotions, if properly submitted to the word, expose the weaknesses of our brethren, with which enables us to give proper advice. So, yung emotion, ito yung pag may proper emotions tayo, na unmask natin ang ating mga pagkatao. Okay? Natatanggal natin yung mga fences. Yung mga nagko-cover na, oy, okay lang ako. Hindi ganon. Pakita natin, weak tayo at tayo ay sira sa loob. Kaya kailangan natin makumpuni ng salita ng Panginoon, at yun ay ang work ng bawat isa. Okay? If our emotions are grounded in the Word of God, it prevents us from being weakened by trying times and situation. Paano to? Kunyari, wala tayong godly emotion. Tapos nakikita natin yung mga churches sa paligid natin na, ba't nagkakaroon ng ganito? Kaguluhan sa gantong church. Ganito, church, ba't parang ang gulo-gulo na ng mga church na tinitignan mo naman, okay naman sila dati. Pero ngayon, ba't ang gugulo? Sino kaya? Ang mangyayari, hindi ka na magtitiwala. Kung ganyan din pala mangyayari sa church, hindi na ako magtitiwala at magsuserve talaga, at di ko na i-commit yung sarili ko. Hindi ko naman pala kailangan ng church. Hindi. Walang perfect na church. Tayo ay tinawag para mag-serve sa church. Kung ano man ang nakikita natin sa kanila, yun ay magsilbing warning sa atin na pwede rin mangyari sa atin yon. Pangalawa, pwede rin pag nakita natin mga yon, isang encouragement sa atin na mas lalo pa tayong mag-unite at kunyari may nakita tayong problema, pwede nating sabihin, baka meron tayong ganitong problema na hindi nakikita. Okay? Nalulunasan natin kung yung godly emotions natin ang umiiral. Nakikita pa natin, kunyari, okay tayo, tapos nakikita natin yung mga churches na nagkakaroon ng mga problems, ang naiisip natin dahil tayo ay nakasalig yung emosyon natin sa salita ng Panginoon, naisip natin, ay, sinasanctify sila ng Panginoon. Ay, pinapalago sila ng Panginoon. Hindi natin sinasabi na, ay, pinapahirapan sila kasi ganyan kasi yan eh, kasi ganyan. Hindi. Kung tunay na church yun at Christocentric, gospel-centered ang preaching at nag-administer ng proper sacraments, yun ay tunay na church. At dapat tayong hindi mapanghinaan kung mayroong pinapalakas ang Panginoon through trials and struggles. Okay? We have to guide and admonish one another to mortify ungodly emotions. So, ito yung ating accountability. Teka lang, medyo hyper ka kanina. Yung minsan pag hyper tayo, napupunta tayo sa, sige, decide na tayo. Pag hindi na tayo hyper, parang mali pala yung decision natin. So, minsan, kailangan natin na pag-pray, humingi ng wisdom ng Panginoon, tignan natin yung emotion ba natin ay nakaangkla sa salita ng Panginoon at sa wisdom ng Lord. And ito ang pinakahuli, sana application natin, we are to feel and to be felt. Kailangan natin na maramdaman ang bawat isa. Yan ang, di ba, pag manhid, mali eh. Di ba? Parang may manhid tayong katawan o parte, may mali sa atin, may dugong hindi dumadaloy. So, kailangan natin maramdaman ang bawat isa. Ramdamin ang bawat isa. At kailangan ka rin maramdaman ng bawat isa. You are to be felt also. Okay? Hindi tayo parang, bahala na kayo dyan, nagsasaya kayo, pero may pagpigati ako. Dapat maramdaman nila na, though, nakakasira ako ng
ng rejoicing spirit nyo ngayon, ng celebration nyo, pero kung nakikita nyo na parang ako ay hindi nakikisama, may problema kasi ako ngayon. So sino ba naman sila para, o sige, ikaw ay dadamayan namin, tapusin lang namin yung birthday. Hindi ganun Talagang, di ba? Pag may sakit, or may hinagpis ang isang brethren, pupuntahan talaga, kakamustahin, or i-encourage natin. Kahit ikaw pa ay nasa masaya at nasa madilim na state sila ng buhay. Okay? Ang conclusion ni John MacArthur sa Galatians, the faithful, effective Christian life, however, is not simply a great emotional adventure filled with wonderful feelings and experiences. It is, first of all, the humble pursuit of God's truth and will and of conformity to it. The obedient Christian experiences joy and satisfaction beyond measure, far exceeding that of superficial believers who constantly seek spiritual highs. Life in Christ is not sterile and joyless, but true joy, happiness, satisfaction, and all other such feelings are byproducts of knowing and obeying God's truth. Yung ating paglalim sa salita ng Panginoon at pagsunod sa salita ng Panginoon, pagrinig sa salita ng Panginoon at paggawa sa salita ng Panginoon, magpuproduce yan ng godly emotions. At yun, ang pwede mong ikwento sa yung journey na ito ang naging pighati ko. Kaya nga si Pablo, malaya niya sinasabi na namimigati siya. Di ba? Kahit sila, sino to? Si David sa Psalms, puro pighati, nagre-rejoice siya. Very authentic yung kanyang emosyon. Though may mga ungodly emotions, pero makikita mo, may mga authentic emotions siya sa mga panahon ng kanyang buhay. Okay? So, yun lamang po, Soli Deo Gloria. Tayo po ay manalangin muna. Maraming salamat, Panginoon, muli sa hapong ito.